Wala nang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Kewewe si makaogan. Ang mga basher ay walang mapos. Ay! Si makagago nagmura kay Lord, di kumukupas. Akalain mo wala silang mapos ngayon. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga plastic. Ayan season 5 ng kanyang teleserye ng Norman Mangusing content. Bagamat meron na naman tayong bagong balita patungkol kay Norman. At meron din tayong balita patungkol kay Maria Monica Dina naman. At sa mga ugali ni Alex Pabella na kahit pala si Maria Monica D ay pinagnanasahan di o mano netong ating bida na si Boyong the Explorer. So hindi na ito pinapansin ng mga kampo ng ibang mga kabila gawa ng ayaw nilang magkaroon ng diversion tactics at baka mapunta pa sa kung ano-ano, kaya hindi na nila inaatake itong taong to. Pero bagamat si Pogenius meron din naman po siyang post sa mga butihin nating bida na si Boyong. So meron din kasing mga ka-plastic, isa pang balita patungkol kay Pogenius na pinakita yung actual na ikinaso ni Norman Mangusing kay Pogenius mga ka-plastic. So nandito po yung mga Ito, 20,000 lawsuit but the evidence presentation looks like Facebook rabbit hole. Complied nung wala pa ng pondo sa casino pang slot. The way this was written, akala mo makalaking cybercrime syndicate exposed na wanted sa ICC, pero pag scroll mo puro screenshot, assumptions, and they are acting as a group. Tapos may whole document reads like Exhibit A, B, and C. They posted, they react, and I felt attack. Norman turned Facebook drama into a Netflix conspiracy documentary. So ito po yung sinampang kaso niya kay Pogenius. Nakalagay po dito in the November 8, 2025, Pogenius blog published a post identifying multiple bloggers and online personalities as the individuals who initiated or inspired its online campaign. The post early shows that Pogenius acknowledges a network of aligned accounts of personalities with whom it coordinates its content and stance. The mentioned blogger are all my bashers. This supports my allegation that Pogenius does not act independently but as a group that collaborates, exchange information, and in reinforcement each other's posts in a concerted effort to harass, defame, and endanger me. A screenshot of this post is attached as Annex CC. Ayan, Pogenius. That was posted in November 8, 2025. Yan, nandang URL link ng Facebook post. Nakalagay po dito yung mga pangalan ng tao na kasama sa mga posts
di umano ni Puginio, so lumalaban kay Norman Mangusin. Kasama na dito si Percy Lapid, oh. Si Percy Lapid wala na eh. Ba't nandito? May tik-tik pa nga eh, no? Eh, di ba? Ant, Primo Onipa, Iron Rock, tayo na mga hindi ko namang kilala yan. Yan yung ipinataw na kaso niya. Ayan. Violation of Data Privacy Act with the Information and Communications Technology by law each conspirator and is liable as a principal for the acts of committed by the others in influence of their shared criminal design. Mga kaplastik at yun. Yan yung sinampa niyang kaso. Data Privacy Act tsaka yung ano yung tinatawag na cybercrime. Yan. Ayun na lang balang humusga. At meron pa to. Plastic, meron pa. Sinampa si Norman Mangusin patungkol kay Puginius. Tingnan natin yun. Eto, yan. Additional post. Sabi dito sa kanyang post ni Puginius 7 hours ago, humihingi ng 20 million pesos. Akala ko complete affidavit ang binabasa ko. Bakit parang nanalo na agad sa loto o tumama sa grand jackpot ng casino? Ang nakalagay po dito mga kaplastik, illustrate that original photo was taken from the vantage point consistent with the window of respondent Mr. and Mrs. Santos. Photograph showing the view from the position towards Santos property and the specific window where shot could have originated are attached as Annex P4. My landlord later messages me expressing concern about how the respondents were able to discover my new address shortly after I move in. A screenshot of this message is attached Annex P5. In November 16, 2025, bandang 12:21 p.m., Puginius Resurgence posted a photo with taken from the outside my neighbor windows and edited it took as if view through the sniper scope. The angle of the shot suggested that someone had been physically close enough to my home to capture the image without my knowledge. Yun. The incident showed that harassment had progressed in the actual surveillance as a screenshot of the sniper scope posted by Puginius Resurgence is attached as Annex P. In the close-up, the edited sniper image attached in Annex P1. The corresponding Puginius blog published on the same date using the same image is attached as Annex P2. A screenshot of the Mighty Manong repost of the same content is attached as Annex P3. So ito yung pangalawang isinampa ng kaso ni Norman Mangusin kay Puginius. At nadamay pa yung Mrs. and Mr. Santos na kapitbahay niya sa Las Piñas, mga kaplastik. So nakakatawa kasi itong mga kaso niya parang kasong pang grade 1. So ginawan lang ng meme, ginawan pa ng content o ginawan pa ng kaso, mga kaplastik. Kakasuhan mo yung anonymous account na hindi mo alam kung sino yung taong kinakasuhan mo. So ano magagawa ng mga ganitong bagay? Diba? Para siyang boplax na nilalang. At dahil dyan mga kaplastik, meron siyang tinatawag na prima facie evidence, mga kaplastik. So panoorin natin yung mga ganung bagay at yun ang kanyang pinagmamalaki niya noon pa.
Panoorin natin. Sarap-sarap. Yan ang mga may tibay na talagang kasong may prima facie evidence. Ito yung prima facie evidence na ipapakita ko sa'yo. Ito, prima facie evidence. Kasi sabi ng lawyer ko, yan ang mga prima facie evidence. Ito ba pwedeng prima facie evidence? Pwede. Ito ang prima facie evidence. Puta. Yan ang prima facie evidence. Puking ina mo, bobo ka talaga. Yun ang tinatawag na prima facie evidence. Ikaw, wala kang prima facie evidence sa akin, putang. Ito ang prima facie evidence. Saka dali. Ayan. Kuhang-kuha mo na. Yan ang prima facie evidence. Yun ang tinatawag na prima facie evidence. Yun ang prima facie evidence. Iwanag na prima facie evidence. Kasi may prima facie evidence. Yan, prima facie evidence yan. Tanga! Yan ang prima facie evidence na tinatawag. Yan ang prima facie. Prima facie evidence. Yan. Pero tayo, antemano, prima facie evidence. Ano yung prima facie evidence? Ayun yun. Kasi kompleto kami ng ebidensya. Prima facie evidence. Sila kasi wala nun. Wala silang prima facie evidence. Bakit? Matalino ako. Sobrang talino ko. Yun ang tinatawag na prima facie evidence. Yun ang prima facie evidence. Diretso kahong kado. Yun ang prima facie evidence, pare. God bless you. See you tomorrow. Ako naman ang magpapaiyak sa kanila. Kayo ang mga tunay na demonyo! Yun. Ang dami niyang binanggit patungkol sa salitang prima facie evidence. At marami pa siyang pronunciation about doon. Pinapashi, pinapachi, pinapashi. Malaman ko anong tawag dyan eh. Pinapachi evidence. Diba? Baga hindi niya naintindihan yung kahulugan nun. Basta na lang siya nagkaso at yun na. Pinakita lang yung sniper scope na ipinost ni Food Genius last November. Diba? 2025. At yun na ang pinagmamalaki niyang prima facie evidence, mga ka-plastic. So ano ba may ilalaban ni Norman Mangusin sa isang anonymous account na hindi niya makilala kung sino yung taong kinakasuhan niya? So, hindi nga siya sigurado kung sino yung taong kakasuhan niya. So, magtungo naman tayo, mga ka-plastic. Sa buhay ni Alex Pabella, mga ka-plastic. Pero na naman siyang nilalanding tao. Base sa post ni Pugenius na naman, Oy Alex, bakit pag si Tita Marbs wala kang like? Pa-heart chup-chup ka pang nalalaman. Ito po yung post niya sa pangalang nagngangalang Ani, mga ka-plastic. At meron na naman siyang comment dito. Sobrang gandang comment. Ayan. Alex Pabella na may heart. Talagang hindi talaga siya napupuruan. Actually, hinahanap ko po itong account ni Ani. Pero unfortunately, hindi ko na siya ma-search. Malamang nag-deactivate na itong babaeng ito matapos mag-viral ang kanyang post sa simpleng profile picture na lang. Ikaw ba naman mabighani ka sa balingkinitang malaman, mga ka-plastic? Talagang si Alex Pabella ay naglalaway at umaalboroto na naman ng kanyang krudo, mga ka-plastic. Nagsisirculate. Nagsisirculate ba? So dahil dyan, mga ka-plastic, nai-issue si Alex Pabella. Tingnan natin.
Ito po yung post ni Maria Monica D. At nagsanib puwersa sila ni The Kings, mga kaplastik, para makasuhan nitong si Alex Pabella. Sabi niya dito, bakit ganyan ang pagtao ng tao na kahit pagpakitaan mo ng mabuti, demonyo pa din ang ipapalit sa'yo? Ano? Tama, sabi niya, masamang tao ka daw talaga. So yun. Ang sabi ni Maria Monica D, ano kayo? Anong opinion nyo po? O ano ang opinion nyo? So hindi natin alam kung anong context dito. Basta na lang nag-post si Maria Monica D about dito. So nandito po kasi yung mga recent post niya na talagang nag-aalab. Diba? Nag-aalab yung galit niya kay Alex Pabella. Sabi niya dito sa post, may nagko-comment ng angel name sa asawa ko. Sa kanya na lang daw ang asawa ko. Sa live, tapos ngayon may tumawag na gumagawa ng senaryo about sa GCash na kesyo CS na wrong send para ipatrace ang location namin. Dagang Dom, lumaban tayo ng patas. Alam ko kung di o ano mga bayaran mo yan. So yun. Baga may gumagawa na naman daw ng eksena di umano kay Maria Monica D na parang it seems like na tinetrace yung kanilang address para ano. Hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin. Ano kaya ang pwedeng mangyari kapag nalaman ni Alex Pabella yung eksaktong tirahan ni Maria Monica D. Kasi isipin mo, wala naman ng role itong si Maria Monica D kay Norman Mangusin eh. Kasi nga 'di ba hindi siya binayaran ng kumag na yon. Inestapa siya ng 20,000 pesos para sa pag-edit ng mga videos niya. At binigyan lang daw siya ng 2,000. 'Di ba? As usual sa mga nabudol niya. So, tingnan po natin yung isa pang mga posts ni Maria. Sabi niya kasi dito, wag po kayong mang-prank call na wrong send kayo sa GCash. Wala na nga kaming pera eh. At di nyo ba alam na ang number namin ay customized number? Binayaran ni Dagang Dom para maiba ang issue, wag kami. So hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya dito. Ano bang malalim na altercation nilang dalawa ni Alex Pabella at sinisira siya. Ito pa, meron pa dito. Doon sa spokesperson ni Dagang Dom, hindi views ang habol natin. Moralidad at dignidad. Yan pa. Tapos nag-comment pa siya dito. Kung views habol natin, di nga ako nagko-content along the issue. Tahimik lang ako, ikaw. Wala pa akong ginagawa ay kumakalat ka na. O, diba? Tas may nag-comment na netizens, may gusto kasi yung kay Mike Canor 2.0 Skywalker kaya todo tanggol. So hindi ko alam kung wala kasi siyang malinaw na dahilan kung bakit siya nag-oormentado sa social media. Yun nga, gaya nga ng sinabi niya, wala na kasi siyang kino-content about kay Norman. Hindi na nga niya binabanatan na itong si Makagago, di ba? Nakaraan, binabanatan niya si Sabi, si Makagago at iba pa. Pero ngayon, simula nung nagkaroon ng issue at nakulong si Norman, doon na siya huminto eh. Nanahimik siya, di ba? Kasi siyempre, maliliit pa ang mga anak niya, tapos makukulong pa. Di kawawa, di ba? Ito pa. Meron pa siyang mga post dito. Sabi niya dito, seryoso? Mabuti ba talaga? Mabuti ba yung ginawa sa iyo na mabuti na bang alukin ka na ba na babayaran ka at gagamitin ng hindi alam ng asawa mo? Kasi para sa akin, walang mabuti sa palihim na panigurado. Lalo na kung buhay at dignidad mo ang nakataya. Ayan. Kinausap kita ng maayos pero
kalibugan ng sinagot. Pag kami ang ng asawa ko naghiwalay at nag-away ng magbubuo mo ba ulit yung pamilya na sinira mo? Tapos, nag-content, isa pa, kinakausap kita na mga seryoso para wag mo nang iano pera. Willing mo naman, gusto ko lang na mamatulungan mo ko sakali if ever, kaso parang ang kabayaran is gagamitin ka. Nilaglag mo na nga kaibigan mo tapos ako yung masama. So hindi ko alam kung sino to. Ayan, diba? Sinabihan ka na kasi malas ang dumikit kay Kulaong. Talagang asang-asa ka sa 20k na pinangako sa'yo ni Kulaong. Ngayon saluhin mo ang mga kinakaso sa'yo. So hindi ko pa sure kung tuloy pa yung kaso na yan. Kasi wala namang update si Makagago. Pero ang sigurado doon yung kay Jem Estenso. Sasampahan ng kaso si Jem. Eto, meron pa. Ako na yung masama, ikaw na yung mabuti. Inilaglag mo na nga ang kaibigan mo sino ang masama sa atin. Okay lang para hindi na siya manbastos ng mga babae. Tapos ito pa, wala daw political power. Ayun. Tapos may nag-comment dito, screenshot. Minention si Pudgenius tsaka si MG. Number ni Maria Monica yung sinendan ng GCash. Oo, yung nakita natin recently sa content ko yung mga screenshots doon. Nandun yung number ni Maria. Ma'am, kung totoo po yan at hindi cloud chase, di dapat nagdemanda po na po demandan nyo yung mga nagpost ng kondo. Actually, kahit po nga hindi totoo yung kondo, pwede nyo rin pong demanda ng paninira sa inyo. Shoot sa banga po yan. Ayun. Yan yung, kung natatandaan nyo mga kaplastic, yung patungkol dun sa screenshot. Yung talent ni Maria Monica D, sinabi doon, pati yun si Jem Estenso, nag-uusap-usap sila sa group chat nila Norman, yung pinangakong sesto, 20 peso, 2,000 kapalit sesto. Yun, nandun yun. Yun, kasama si Maria Monica D doon. Tapos ito pa yung huli niyang post kay Alex Pabella. Mahina kang nilalang sabay block. So, blinak na daw siya ni Boyong. Mga ka-plastic. So, wala na siyang connection. O wala na. Actually, wala na siyang communications ni Boyong. At dahil dyan mga ka-plastic, nag-post itong si The Kings mga ka-plastic. Paano ba yan? Papasok na ako, wala nang aawat. Si The King's tahimik yarn. Pumunta siya sa CICC o tinatawag na Cybercrime Investigation and Coordinating Centers para magsampa ng kaso laban kay Mangusin. At the same time, kasama yata dito si Alex Pabella dahil na-post din ni The Kings yung patungkol dun sa Data Privacy Act, pati yung ano yung tawag dito, panghaharas sa mga kababaihan. Yan, di ba? Yan mga ginagawa ni Alex Pabella. Ayan, sabi nga dito, paano yan, dagad tanga, inunahan ka na. Yan kasi ang ginagaya mo na kayabangan ni Kulaong. Patikim lang muna, total sabi mo nga, wala yan sa mga yan, dagang dingding lang yan. Oo, di ba? Sinabi naman niya ni Alex Pabella na gasino lang naman yung kaso Nababayaran naman ng hustisya, di ba? Papiansahan ka lang, di makakalaya ka. Ganun lang. Yun lang yun At ito po yung Ayan. Nagkita na sila ni Boss Aboy Paraiso sa opisina
At nakipag-coordinate na po itong si The Kings para magsampa ng kaso against kay Norman at kay Alex Pabella patungkol dun sa mga pangaharas niya kay Maria Monica D. Kasi meron din siyang post si Maria Monica D. Saan na ba yun? Eto. Huwag nyo kaming tawagan at gumawa ng senaryo. Ipapatrace ang location namin. Dagang dom, wala pang 24 hours na sinasabi mo. Yan. Yan, nagsampa ng kaso. Itong si Maria Monica D. At yun, di ko lang alam kung totoo itong photos na to. Ito yung pinost din ni The Kings, di ba? Pag-usapan natin ng performance evaluation of somewhere else, binigyan kita ng mataas na score for promotion kung pagbibigyan mo rin ako. Yan yung isa sa mga halimbawa ng Safe Space Act. Para bang binigyan mo siya ng benepisyo, then meron pong kapalit na sexual na pabor. Ayan, di ba? Nanghihingi ng sexual na pabor kapalit na mataas na marka o sa bla bla bla. Yun. Kasama na rin doon yung mga ginagawa ni Alex Pabella na binabasto si Maria Monica D, then pinagbabantaan, something like that. Ewan ko kung may binagbantaan o ginugulo siya. Diba? Ganun lang naman eh. So, yun. Nakaset na po lahat yung mga possibly na mangyayari kay Alex. Kaya ni Alex yan. Gasino lang naman ng sa yung pagbabayad ng bail. Diba? So magtungo naman tayo sa trilyonaryong bilyonaryo ni Norman Mangusin. Ito yung nakakamiss na moment sa kanya bago siya nahuyo. Panoorin natin. Sabi mo, fake trillionaire ka? Oo, maniniwala ako ron. Wala pa akong trilyon. Pero yung bilyon, nagkaroon na ako. Alam mo ba yung itinaya ko nung isang araw sa Newport? 56 million. 132 truck ng kalabasa na pinadala ko sa lahat ng bayan sa Pilipinas. Alam mo ba magkano halaga nun? 1,200,000,000. Sabi ni John Mark Ganobis, Pelem, ba't sabi nung iba fake millionaire ka daw? Pag sinabi kasing, pag nagkaroon ka ng 1 milyon, million ka na. 2 milyon, millionaire ka na. 10 milyon, sobrang millionaire ka na. Alam mo ba yung itinaya ko nung isang araw sa Newport? 56 million. Talo. Talo. Pero okay lang. Paano naging fake yun? Alam mo ba yung bigas na pinamili ko nung pandemic? Yung 132 truck ng kalabasa na pinadala ko sa lahat ng bayan sa Pilipinas? Bigas tapos biglang 132 truck na kalabasa. Halatang sinungaling. Biglang nag-divert sa kalabasa, sabi niya bigas. Ano ba talaga? Fake yun. Alam mo ba yung bigas na pinamili ko nung pandemic? Yung 132 truck ng kalabasa na pinadala ko sa lahat ng bayan sa Pilipinas? Alam mo ba magkano halaga nun? 1,200,000,000. Fake ba yun? Di ba't nakakain ka dun? Nakikain ka? Isa ka nga sa nasagip ko yung buhay nung taggutom ka nung pandemic. Pukin ang ina mo eh. Maarte ka pa. Taratado kami nung minuto. May style ka pa okay ni Nam. Di ba? Time out ka muna. Mga tama na muna, time out kita ng 15 minutes. 15 minutes lang. Balik ka ulit. Ayan. Kasi bobo ka, ukin Nam. Buti pa sinabi mo, fake trillionaire ka. Oo, maniniwala ako ron. Wala pa akong trilyon. Pero yung bilyon, nagkaroon na ako. Yung milyon, sobrang dami. Saan na kaya yung pera na sinasabi niya million, trillion, billion? 1 billion and 200 million. Saan na kaya yun? Pinang-ubos lang niya sa kasino.
Kaya yung mga palipad na mga utoto niyang mga tagahanga na magpahanggang ngayon ay meron pa rin. Kahit hindi na active si Norman, meron pa rin nagsisend yan. For sure. Gumagana pa rin ang revenue niyan, mga kaplastic. Bagay, yung mga revenue na pumapasok sa bank accounts niya, mga kaplastic, automatically na dumadaan na yan na sa resorts casino kung nasan siya ngayon. So 100% walang napapatukuhan yung mga kinita ni Norman. Kumbaga parang nabubuhay na lang siya sa walang-wala na talagang ginagamit lang siya ng mga sindikato sa likod nito. May mga sponsorship yan si Norman eh. Matik yan. Hindi po pwedeng gagalaw yan na mag-isa. At ito, bago tayo magtapos sa content na mapakaikli lang dahil wala na ma-post si Pod Genius. So, panoorin natin ang privilege speech ng ating butihing pandemic hero na si Norman Mangusin, mga kaplas. So, panoorin natin. Ang tanong, sa kanya ba galing yung bigas at pera na pinag-humanitarian niya? Tontuwa yung mga tangaw. Kaya hindi na rin po ako nagtataka kung bakit maraming bobong Pilipino na patuloy pa rin may naniniwala sa mga politiko na pilit nilang binoboto yung mga sikat at popular na tao. Mas bandang uli, And the most inspiring Filipino philanthropist. Thank you very much, sir. bandang uli, naghirap pa rin ang Pilipinas. Ayan na po ang Agila sa probinsya ng Isabela. Dito mismo sa Masonic Lodge number 307, Nagilian, Isabela. Kasi yung agila, yung mukha naman manok. At hindi ko na po papatagalin pa. Pakinggan na po natin ang kaniyang mensahe. Dr. Francis Leo Marcos, Doctor of Humanities and Doctor of Philosophy. Sir. Grabe ah. Parang hindi kasya dito. Ano, paglalagay lang ng mic, bobo pa. Yan ba yung trilyonaryo? Hello. I am overwhelmed by the warm welcome that you have extended to me. First of all, let me recognize the people here. Ma'am Kiliti Kakabatingan, and of course, the San Mariano Masonic Lodge, all the member of the San Mariano Masonic Lodge whom initiate this humanitarian activity. Guys, thank you. Without you, this activity will not be happen. Because of your sincere initiative, kaya nandito ako ngayon. Of course, my friend, hindi ko makita. Lieutenant Colonel Tulin. Masyado kang malakas sa akin, okay na. Nag-request ka ng alas 9, 9:30, ginran ko yung request mo. Sumbat. Ngayon paggabigat kada kayo amin, kakapsat ko kay Ilocano. May pagkaktibagbagi nga syakit naggapo dito eh. Agyaman ak kiniapo Diyos, kinagyaman tayo kadagiti nga tattao nga dati nga nag-initiate da tapno maipaay kanyayo dito nga activity. And I'm Langam. proud for these guys who've been Ilocano. extending all their effort just to serve you. Palakpakan po natin yung San Mariano Masonic Lodge.
course, let me recognize the doctors, the technical staff, who's their undying service for their fellow men ay hindi na pwedeng questionin pa. As I have said in so many speeches, helping our countrymen is not an easy task. But if every generous heart will pitch to this endeavor, no matter how great the mission is, it will surely be achieved. Gusto kong i-recognize kayong lahat. Wala kayo, hindi tumatutuloy. Huwag po ako ang pasalamatan ninyo. Ang pasalamatan po ninyo ay ang mga taong ito, especially yung mga kuyang dito, yung mga daddy at mami ko, na nag-initiate ng activity na to para matulungan kayong mga tao na walang capacity na magpunta sa optical clinic o bumili ng kanilang wheelchair. To all the members, the police, the doctors, technical support, technical staff, hindi ko na mababanggit yung pangalan nyo, distinguished guests, my friend, magandang umaga. Of course, to all my supporters, I know I have many supporters here. To all my supporters who supported me through the years, especially the previous election, we might not be able to achieve victory, but the 5 million vote who supported my bid is enough to consider myself as a winner, not only in politics, but a champion in the heart of those 5 million men. However, deep in my heart, I really don't want to be a politician because that is not my business and that is not my forte. I just wanted to help everyone as much as possible, not only the Ilocanos, but the whole Filipinos in different race, creed, or religion with regards of color. Everybody must help one another because Filipinos are like that. We must live by each other happiness, not by each other misery. We must not hate and despise one another. In our country, there's a place for everyone. And this beautiful world is bounty of good seeds, and I know it can provide for everyone. The road of life could be at liberty and wonderful. But I remember during my incarceration, many of our brothers and sisters have lost the way. Why? Because greediness to fame, power, and wealth have poisoned our soul. And those ambitious men barricaded the world with hate. And foolish individuals drag us into misunderstanding and misery. Yung pinagayaan niyang speech. The world has evolved. We have developed so much technology, but we almost lost humanity. Our knowledge has made us cynical. Our cleverness made us skeptical. We strive for the best. But Meron ka bang sometimes clever? many of us, we feel too less for our less fortunate people of the society. We need humanity more than technology. We need kindness and gentleness better than cleverness. Because the absence of these qualities in the heart of man, life will be savage and all will be lost. You know, I'm just an ordinary man who try to awaken the hero inherent to every man. Because I believe that we are all heroes. Daddy. We are the heroes that has the power to create happiness. The hero that has the power to make this life beautiful and wonderful. And in the name of liberty and democracy, and of course in the name of humanity, let us use the heroism within us to create a decent world that can give all of us equal right and equal opportunity. A world that can provide a better future to our children
and a security to a safer community. Magandang umaga po sa inyong lahat at mabuhay po kayo, and let the humanitarian in Isabela begin at San Mariano Masonic Lodge. Magandang araw po. Gusto ko nga palang, bago ko upanis, may nakalimutan ako. Sorry ha. Kasi wala po akong papel dito na dapat kong basahin. Ito ba yun? Meron pala? Walang papel. So, gusto kong i-acknowledge ang presence ng Philippine Army. Philippine Army at lahat ng mga barangay tanod, yung mga nurse na nagpo-volunteer ngayon, lahat nire-recognize po kayo ni Francis Leo Marcos. Ako po, Shakat Tagaytoy, ni Inang ko at Tabambantay. Yes, and I'm proud to be the son of Isabelano. Magandang umaga po. Thank you very much, Sir Francis Leo Marcos. Alam niyo po mga kababayan, mga kapatid, lahat ng opisina, kung pupunta kayo, opisina, mga mapapribado o publiko, ang primordial focus nila ay ang tapat na serbisyo. Bakit? Yan po ang kanilang sinumpaan at yan po, dyan po nila kinukuha ang kanilang kabuhayan. Ang mga business sector, ano ang kanilang pangunahing pinangangalagaan? Ang kanilang suki para sila ay patuloy na kumita. Ayun, iboto si Norman Mangusin bilang president ng barangay. President ng barangay. Tangod. Halatang yung speech niya, may pinagkopyahan eh. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng Hollywood speech na yun. Basta yun, parang politics din yun eh. Copyright pa nga ako dun dahil napakataas ng copyright talaga ng mga Hollywood. So yun, hoping na sana mag-privilege speech uli si Norman Mangusin sa ikatlong pagkakataon ng pagkahoyo niya. Na parang kagaya kay Jinggoy Estrada, mga kaplastik. Na pangatlo na pong nahuhoyo na etong si Senator Jinggoy Estrada, mga kaplastik. So, ito yung inaasam natin na ikatlong hoyo na ni Norman Mangusin. So, abang-abang na lang tayo sa mga mangyayari ngayong buwan ng Hunyo, taong 2026. So hoping na marami pa po tayong gagatasan at hindi lang si Norman Mangusin ang ating i-content. So ang susunod nating content ay patungkol kay AC Garage, mga kaplastik. Ito yung patungkol dito sa fake booking di umano ng kanyang katarantaduhan na ginawa. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? This is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastic.